Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes Payday Friday, December 13, 2024. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Contempt order laban kina ex-Mayor Alice Go at Cassandra Ong. Nawi na ng kamera. Pero Go, hindi pa rin makakalabas mula sa Pasig City Jail. Mga pasado sa bar exams, inanunsyo na. UP Law graduate, top-notcher. Journalist Atom Araujo panalo sa civil case ng red tagging laban sa SMNI hosts na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Badoy at Celis pinagbabayad ng korte ng 2.8 million pesos. Sa balitang showbiz, Lavender Fields star Janine Gutierrez, 2025 calendar girl ng isang liquor brand. At Taylor Swift, gustong maging flower girl ng newly engaged na si Selena Gomez. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binawi na ng Kamara ang contempt order laban sa hinihinalang illegal Pogo key players na sina ex-Mamban Mayor Alice Go at Cassandra Ong. Pero si Go hindi pa rin makakalabas mula sa Pasig City Jail. May Balitang A to Z, si Kim Salinas. Sa loob ng airport. Walang sumalubong po. Binawi na ang contempt order para kay Alice Guo at Cassandra Ong kagabi sa ika-13 hearing ng Kamara ukol sa illegal na Pogo. Pero mananatili pa rin si Guo sa Pasig City Jail. Hindi pa rin siya mapapakawalan kasi yung lifting naman na yun is for yung contempt na nilabas ng Congress. May mga kaso kasi siya May mga kaso pang kinakaharap si Mayor Alice Go, like yung money laundering case niya, yung qualified trafficking niya, yung anti-dummy law. Saklaw lamang ng lifting ng contempt order ay ang issue ng hindi pagdalo ni Guo sa hearing ng Kamara. Dahilan ni Quad Committee Chairman Ace Barber sa pagbawi ng contempt order. Sinagot niya na yung mga katanungan ng Quadcom members. At although some of us or most of us are not satisfied with their answers, we feel na parang mahirapan pa tayong mapiga pa yung mga ibang impormasyon sa kanya. Si Cassandra Leong naman ay makalalabas na mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong dahil wala pa namang kasong na isasampa laban sa kanya. Merong signs ng depression, itong si Cassie Ong, at wala na sa tamang tiyempo, ika nga, And of course, nagpadala rin tayo ng psychiatrist to evaluate her. At ganoon din yung findings. Pero naghain naman ng paok sa Department of Justice ng precautionary hold departure order laban kay Ong sa halip na lookout bulletin o elbow lamang. This time magiging maingat na tayo, especially yung Bureau of Immigration. Dahil nga nangyari na yung nakalabas sila, despite na may mga ilbo. Kasi ang ilbo naman is just imo-monitor lang kung nasaan sila, but not necessarily to prevent them from getting out of the country. Matatanda ang una ng nakalabas ng bansa si Ong at naaresto sa Indonesia kasama ang kapatid ni Guo na si Sheila bago na deport sa Pilipinas noong Agosto. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Luha ng kaligayahan at pasasalamat ang bumuhos sa Korte Suprema nitong Biyernes. Inilabas na kasi ang listahan ng mga bagong abogado kung saan aabot sa halos 4,000 kandidato ang nakapasa sa 2024 bar exams. May Balitang A to Z, si Ian Maghanon. Grabe, sobra ako na. Thank you po. Salamat. In Jesus' name. Thank you po. Thank you. Thank you po. Tuwang-tuwa si Amorisa Solis nang makita ang pangalan ng anak niyang pumasa sa bar exams. Abot langit ang pasasalamat niya nang makita ang pangalan ng kanyang anak sa tanggapan ng Korte Suprema. Matapos kasi ang tila di matapos-tapos na pag-aaral, sa wakas, meron na siyang anak na abogado. Hindi naman makapaniwala ang magkasintahang ito ngayon na natupad na rin sa wakas ang pinapangarap ng isa sa kanilang maging ganap na abogado. Sobrang laking help po niya sa akin. Siya po yung
kumbaga sa relationship namin, parang ako po yung natutoyo lagi during the bar exam period. Pero I'm just so blessed na binigyan ako ni Lord ng girlfriend na understanding. Biyernes ng hapon, inanunsyo na ng Korte Suprema ang listahan ng mga nakapasa sa 2024 board exam. Halos 4,000 ang bilang ng mga bagong abogado mula sa mahigit 10,000 individual na kumuha ng 3 araw na pagsusulit nitong Setyembre. Hinirang bilang top-notcher si Kyle Christian Tutor mula University of the Philippines College of Law na nakakuha ng gradong 85.77%. Sinundan naman ito ni Maria Cristina Aniceto ng Ateneo de Manila University College of Law na nakakuha naman ng 85.54%. Habang pumangatlo naman si Geraldo Rojas ng Angeles University Foundation School of Law na may 84.35%. Samantala, mas mataas ang bilang ng mga board passer ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Mula kasi sa nakasanayang 75%, ibinaba ng Supreme Court and Bank ang 2024 bar exam average passing rate ngayong taon sa 74% na lamang. Dahil dyan, mahigit 700 ang pumasa sa passing score. Ayon kay 2024 Bar Committee Chairman Associate Justice Mario Lopez, kailangan ng Pilipinas ng mas marami pang abogado. The justices would like to have more lawyers. Ayaw nila na 3,000 lang ang magiging new lawyers, but they want more lawyers. And there are several reasons why we need more lawyers. And of course, one of the main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Kumbinsido naman ang NBank na hindi naman bababa ang kalidad ng abogasya. I will commend them because they have achieved the criteria that the bar chair would like them to have. What is that criteria? Fundamentally, practice ready, and secondly, they have or they should have the potential to become a lawyer. Matatandaang ibinaba rin ang bar exam average passing rate noong 2006 at 2014. Nakatakda naman ang oath-taking ng mga bagong abogado sa January 24 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy na gumagawa ito ng konkretong aksyon para magpaabot ng tulong matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island nitong Lunes. Mas lalong pinaigting ngayon ng NDRRMC at Office of Civil Defense ang paghahanda sakaling lalo pang magsungit ang bulkan sa mga susunod na araw. Naka-alerto rin ang Task Force Canlaon para tugunan ang anumang pinsala mula sa bulkan. Samantala, nailikas na ang humigit sa 45,000 residente na nasa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Target naman ng gobyerno na mailikas pa ang nasa 84,000 individual. Tuloy-tuloy naman ang aksyon ng national local governments sa apektadong mga pamilya. Ang matagal ng forward deployed na relief items ng DSWD tulad ng mga family food pack at non-food items ay ibubuhos natin sa mga evacuation center. Kasama dito ang malinis na tubig, sleeping at hygiene kit. Holiday alert! Ngayong Kapaskuhan, abay peak season din po mga ka-A to Z ng mga online scam. Kaya naman, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa tinatawag na 12 Scams of Christmas kung saan target ang mga online shoppers. Inaasahan kasi ng ahensya ang pagtaas ng holiday scams gaya ng fake shipping notifications at peking online charity appeals, lalo't active na active ngayon ang bilihan ng items online. Kaya paalala ng DICT, mag-isip bago pindutin, mag-ingat at iwasang pumatol sa mga nagmamadaling promo na nagsasabing, click now. Huwag ding tumanggap ng discount offers na kailangan ninyong magbayad sa labas ng app. If it tells you click within the next 24 hours, if it tells you to click within the next 3 hours, ito naman yung advice namin sa victim. Hinga muna malalim. Yes. Okay? If you really want something, you're not supposed to lose that raffle within the next 24 hours or even 48 hours.
Ikinabahala ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naganap na insidente ng pagpapaputok ng baril ng pulisya sa gitna ng paghabol sa isang motorbike sa Makati City noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Castro, bagamat maaaring isang lehitimong operasyon ito, nagdulot ng panganib sa buhay ng mga sibilyan ang paggamit ng baril sa gitna ng traffic. Agad na iniulat ito ni Castro sa Quad Committee hearing nitong Huwebes at agaran namang nagpadala ng incident report ang pulisya matapos ito. Samantala, pinasalamatan ni Castro ang PNP sa mabilis na aksyon matapos itong i-report at itama ang kanyang naunang pahayag ng insidente ay hindi nangyari sa Taguig, kundi sa Makati. So hindi dapat ginagamit at mukhang lumabag sa guidelines of engagement yung police o yung mga police na nagbaril. So talagang nakakatakot na ito dapat malinaw ito doon sa guidelines at maipatupad ito nung lahat ng mga pulis kasi delikado ang buhay ng ating mga kababayan sa ganong sitwasyon. Excited ang aktor na si Enrique Hill dahil muli siyang magkakaroon ng bagong teleserye sa Kapamilya Network sa susunod na taon. Kinumpirma yan mismo ng aktor sa naganap na media conference ng kanyang horror film na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Ayon kay Enrique, gusto raw niya ang peg na action comedy sa nilulutong teleserye. At hindi lang basta serye dahil ang ilang eksena sa Europa isushoot sa March 2025. Dagdag pa ni Enrique, posible rin daw na makasama niyang muli ang kanyang ex-girlfriend na si Liza Soberano dahil interesado rin daw ito sa naturang bagong project. Sa ngayon, abala ang aktor sa pag-promote ng kanyang horror movie na isa sa mga official entries para sa Metro Manila Film Festival. Abangan sa aming pagbabalik, No to Red Tagging. Broadcast journalist Atom Arroyo panalo sa civil case versus Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. At US President-elect Donald Trump muling itinanghal bilang Time Magazine Person of the Year. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinaboran ng korte ang civil case ng broadcast journalist na si Atom Arroyo laban sa dating anti-insurgency spokesperson Lorraine Badoy at confessed ex-communist rebel Jeffrey Celis kaugnay ng red tagging incident laban sa mamamahayag. Ayon sa Quezon City Regional Trial Court, maliwanag na ang red tagging ay maling gawain at isang pagsasabotahe sa reputasyon ni Arroyo bilang tao at bilang mamamahayag. Idiniin din ng korte na walang ebidensyang nailatag ang mga akusado para patunayan ang kanilang mga paratang. Dahil dito, pinagbabayad ang dalawa ng mahigit 2 milyong piso para sa moral at exemplary damages. Matatanda ang inakusahan si Arroyo ng pakikipag-ugnayan sa CPP-NPA-NDF sa pamamagitan ng telebisyon at social media pero binigyang diin ng korte na ang mga komentaryo ng mga akusado ay nagdulot ng pananakit sa kanyang dignidad at kredibilidad bilang journalist. Ayon naman kay Atom, ipinaglalaban niya ang proteksyon ng kanyang pamilya maging ang kahalagahan ng press freedom. Tuloy ang investigasyon ng Land Transportation Office sa karambola ng sasakyan matapos araruhin ng isang truck sa Katipunan flyover noong December 5. Pero kinuwestiyon ng LTO ang kumpanyang may-ari ng truck matapos tumanggi itong magpa-inspeksyon sa iba pang mga sasakyan nito. May balitang A to Z, si Naomi Almohano. Walang laman ang truck. Yan ang pagpapaliwanag ng kampo ng Hermano Oil Manufacturing and Sugar Corporation, ang kumpanyang may-ari ng truck na umararo ng mga sasakyan sa Katipunan flyover noong December 5. Sa gitna ito ng isinasagawang investigasyon ng Land Transportation Office ngayong ikalawang pagdinig matapos ang aksidente. Anila, 5 sako lamang ng asukal at 4 na pahinante lamang ang sakay nito.
Una nang naitala na may 3 kaso ng pagmamaneho ng overloaded na sasakyan ng driver ng truck na umararo naman ng bus, mga kotse at 16 na motorsiklo na ikinasawi ng 4 na katao. Kasi doon sa hearing ng MMDA kahapon, sinasabi baka overloaded daw, no? So gusto natin masigurado na hindi siya overloaded. Idiniin ng kumpanya na defective brakes ang sanhi ng aksidente, pero kwinisyon ng LTO ang sinasabing pre-trip inspections ng kanilang truck. Kasi sabi dito, as a policy, di ba? The trucks of respondent Hermano are checked multiple times for the road before leaving the compound. Sinasabi ng mekaniko, sinasabi nyo ngayon, faulty brake. O paano nakatakas yun? So totoo lang, hindi natin alam kung paano, sir. Not unless ma-inspect po natin talaga. Ayon sa pagdinig, magmula pa noong insidente hanggang ngayon, hindi pa nai-inspeksyon ng kumpanya at ng mekaniko nito ang truck at umano'y palinhadong brake. Samantala, kwinestyon din ng LTO ang hindi pagpayag ng kumpanya na sumailalim sa inspeksyon ng iba pa nitong mga truck. Pero depensa ng kumpanya, ang pagpasok sa mismong premises ng kumpanya kanilang tinutulan at hindi ang pag-inspeksyon sa mga delivery truck nila. Our client is willing to have their trucks inspected just outside the premises of Hermano. Mag-i-schedule ang LTO ng inspeksyon para sa lahat ng natitirang truck ng kumpanya at sa Lunes naman tututukan ang truck na sangkot sa aksidente para alamin ang totoong dahilan ng trahedya at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Tinapatan ng National Museum ang 31.2 million peso winning bid ng isang anonymous buyer para mapunta sa pagmamay-ari ng pamahalaan ang huling obra ng bayaning si Jose Rizal. Ayon sa National Museum, ang pagbili sa sining na pinangalanang Josephine Sleeping Sculpture ni Rizal ay isang pamaskong regalo para ma-enjoy ito ng lahat ng mga Pilipino. Samantala, speaking of pamasko, sakto rin ngayong Christmas inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng insentibo para sa mga kwalipikadong government personnel kabilang ang mga guro at militar. Alinsunod ito sa Administrative Order No. 27, simula December 15, matatanggap na ng mga government employees ang Service Recognition Incentive na 20,000 pesos. Deserve! Sana all! Binabantayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mahigit 150 illegal small-scale POGO operators. Ito'y kahit na nakatakdang ipasara lahat ng POGO sa bansa bago matapos ang taon. Ayon kay PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, karamihan sa mga ito ay galing sa malalaking POGO na na-raid na noon ng mga otoridad na pag-alaman na nailipat na sa maliliit na resorts, condominiums at gated houses. Patuloy pa rin kasi ang mga ito na nag-ooperate sa kabila ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban ang operasyon ng POGO sa buong bansa. Patuloy naman ang PAOC sa pagmomonitor at pagtugi sa mga illegal na operasyon ng POGO sa buong Pilipinas. Sa record po ng PAGCOR na mga 20 na lang po na hinihintay na lang po natin totally magsara. At ito po yung mga sinasabi natin, yung mga nanggaling sa malalaking poguhan na ito po ay nag-turn into a smaller scale POGO operation. So yun po yung mga minomonitor natin at yung ibang lumipat po doon sa mga maliliit na resort, mga condominiums, sa mga gated houses. Yun po yung mga ibang tinitignan pa natin. Inamin ni Nationalista Party spokesperson at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na hindi pa napag-uusapan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, limitado kasi ang panahon para talakayin ito lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Habang itinanggi naman ng mambabatas na hinihintay lamang umano nila ang go signal ni House Speaker Martin Romualdez para talakayin ang impeachment complaints. Ipit sa oras, no? Napaka-slim nung window para mapag-usapan ito at madesisyonan ito para sa akin, no? But of course, kung merong meron ng pag-uusap at meron ng
pakikipag-ugnayan among all members, then maybe may mga paraan naman na nasa loob ng constitution na pwedeng gawin, no? Para mas mapag-usapan pa na mas malaliman at mas malawakang pag-uusap. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang paninindigan sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati sa bagong officer ng Philippine Army, Navy at Air Force, binigyang diin ng Pangulo ang pagtataguyod ng AFP bilang haligi ng lakas, teknolohiya at resilience. Kaya naman, itutuloy ng kanyang administrasyon ang pagbili ng mga bagong armas para sa national security. Habang iginiit naman ni Marcos Jr. na dapat ipagpatuloy ng mga bagong graduates ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng tapat sa bayan. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. This transformation begins with investing in our people, in their talents, the specialists, the leaders who will bridge the gap between tradition and innovation. Si US President-elect Donald Trump ang napili ng Time Magazine bilang Person of the Year. Ito'y kasunod ng kanyang historic political comeback matapos talunin si Vice President Kamala Harris para magwagi sa US elections nitong Nobyembre. Ito na ang ikalawang taon na naging Time Person of the Year si Trump. Taong 2016 nang nakuha rin niya ang titulo dahil sa kanyang pambihirang lakbay mula real estate tycoon at reality TV star patungo sa White House para sa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Amerika. Sabay sa selebrasyon ng pagkilala si Trump din ang nabigyan ng karangalan na pangunahan ang bell opening ng New York Stock Exchange, hudyat ng pagbubukas ng pinakamalaking stock market ng mundo. Bumida at nagpakitang gilas ang ilang tinatawag na adopted athletes sa ginanap na FIBA 3 vs 3 ng Got Game Philippines nitong December 7. Dinomina ng depensa at buwelo ng shooting ang hard court habang pinapatunayan ng mga persons with disabilities ang kanilang husay sa sports. Layon ng exhibition game na ito na bigyan ng oportunidad ang mga persons with disabilities na ipakita ang kanilang galing sa sports. Layon din ng programa na itaas ang moral at kumpiyansa ng mga manlalaro sa kabila ng kanilang kapansanan. Patunay ito na kayang magningning ng lahat sa kahit anong larangan kung bibigyan ng sapat na suporta at atensyon gaya ng ginawa ng Project Empower at Got Game PH. Susunod, pahabol bago matapos ang taon, actress na si Janine Gutierrez, isa na ring calendar girl ng sikat na liquor brand. At Taylor Swift, ano nga bang role ang gusto kapag kinasal na si Selena Gomez? Ang lahat ng yan abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. May bagong pasabog ngayon ng aktres na si Janine Gutierrez matapos siranging bagong calendar girl ng isang sikat na liquor brand. At Taylor Swift gustong maging flower girl ni newly engaged singer na si Selena Gomez. Ang mga chikang yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Janine, on fire! Talaga namang perfect from head to foot ang pasabog ni kapamilya actress at Lavender Fields star Janine Gutierrez. Matapos itanghal na bagong calendar girl para sa 2025 at bagong ambassador ng isang liquor brand. Sa Instagram, proud na pinlex ang video ng kanyang photoshoot, suot ang iba't ibang hat and sizzling swimsuit.
quotes. Wow na wow ang mga posts at talaga namang nagniningning ang hotness ni Janine kaya agaw pansin sa mga netizen. Trending ang kanyang photos pati ang rumored boyfriend na si Jericho Rosales hindi napigilang mag-comment ng nasusunog na ang mga kalendaryo. Lubos naman ang pasasalamat ni Janine dahil siya ang napiling maging brand ambassador, patunay ng kanyang star power. Samantala, besties forever talaga sila Selena Gomez at international pop superstar Taylor Swift. Matapos i-announce ni Selena na engaged na siya sa fiancé nitong si Benny Blanco, excited na napakomment si Taylor Swift at sinabing handa raw siyang maging flower girl. Matagal nang matalik na magkaibigan sina Tay-Tay at Selena, kaya naman hindi nakatakatakang suportado nila ang isa't isa. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba ng mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa isang motivational speaker na si Shiv Khera. Sabi niya, nagre-resulta sa tagumpay ang iyong positibong pagkilos na sinamahan ng positibong pag-iisip. At yan ang mga balitang impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nabilang na ba ang lahat kung sino-sino ang bibigyan mo ng regalo abay? Mag-apura na dahil 12 days na lang po bago ang masayang Pasko. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas. Happy weekend!